I would like to read as you seated in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 in the New King James Version. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Purihin ang Panginoon at pagpalain niya ang kanyang salita na ating binasa, mga kapatid. I would like to preach today in line with the letter of Paul to the Thessalonians. Buong puso, buong buhay. Buong puso, buong buhay. Alam niyo mga kapatid, alam niyo na merong klase ng tubig na kontaminado. Kung kukuha ka ng isang basong tubig, mga kapatid, at yan ay malinis na tubig at papatakan mo ng tinta, ink, ang isang malinaw at malinis na tubig ay mag-iiba ang kulay. At isang purong tubig ay magiging kontaminado. Yung dating klarong-klaro, malinaw at presentable at mukhang malinis, ay unti-unti mong makikita sa isang patak lamang ng tinta, ay unti-unti mong makikitang ang tinta ay kumakalat sa karamihan ng tubig at nagiging kontaminado ito. Hindi lamang yung isang patak ng tinta ay makukontento sa isang bahagi ng tubig, kundi ito ay dadaloy sa bawat sulok ng tubig at maaapektuhan ang buong baso ng tubig. Pakinggan niyo ako, mga kapatid. Ang kasalanan ay hindi nananatili sa isang lugar. Ang kompromiso kailanman ay hindi nananatili sa isang bahagi ng buhay ng isang tao. Ang isang bahagi ng buhay natin na minsan ay ayaw nating isuko sa Panginoon, hindi natin namamalayan, ito'y dumadami. Ang simpleng pagtatago ng kasalanan, ang simpleng pagtatago ng bagay na ayaw nating isuko sa Diyos, hindi ito mananatili doon sa isang bahagi ng ating kaluluwa. Ito'y kakalat hanggang sa maging kontaminado na ang ating buong kaluluwa. Pero ito ang katotohanan na gustong sabihin ng Diyos sa atin. Sa binasa natin sa 1 Thessalonians, mga kapatid, sinasabi dito na katulad ng isang kontaminadong tubig, ang consecration o pagiging banal ay gayon din ang nais gawin ng Diyos sa atin. Hindi gusto ng Diyos ng ating bibig lang ay banal. Hindi gugustuhin ng Diyos ng ating katawan lang ang banal. Kundi ang bawat aspeto ng pagkatao ng tao, gusto ng Diyos tayo ay pakabanalin. Hindi lamang ang Diyos ay maglilinis ng isang layer ng kaluluwa natin, isang layer ng buhay ng tao. We are composed of body, soul, and spirit, mga kapatid. At hindi lamang gusto ng Diyos na tayo linisin sa ating katawan, kundi maging ang ating espiritu at ang ating kaluluwa ay gustong linisin ng Panginoon. Because God wants to sanctify us wholly. Buo, mga kapatid. Buo, buong puso, buong buhay ang gustong linisin ng Panginoon. And I praise the Lord for that, mga kapatid, sapagkat ang gusto ng Diyos sa atin ay isang malinis na Kristiyano at talaga namang buong pusong naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang Diyos, mga kapatid, pag siya'y nagbanal ng tao, lilinisin niyang espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, "The very God of peace sanctify you wholly." It's not just one layer. Sabi ni Paul, ang Diyos ng kapayapaan ay pakakabanalin ka ng buo. Buo. Ang kabanalang ibinibigay ng Diyos, hindi partial, mga kapatid, hindi external lamang, kundi kabuuan ng pagkatao natin ang gustong pakabanalin ng Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, hallelujah, nais ko kayong tanungin sa isang katanungan, hallelujah, tayo ba'y malinis lamang sa ating pong panlabas, pero ang ating panloob ay kontaminado? Ang ating bang spiritual na buhay ay buhay o ang ating emosyon lamang ang nabubuhay? Tayo ba, mga kapatid, ay disiplinado sa harap ng publiko? Pero meron tayong kinukompromisong
bagay sa buhay natin. Kayo lamang ang makasasagot, tayo lamang ang makasasagot, mga kapatid. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay interesado sa atin pong pagiging malinis. Hindi lamang sa panlabas, hindi lamang sa katawan, kundi sa espiritu at kaluluwa natin. Ayaw ng Diyos at hindi interesado ang Diyos sa panlabas lamang na kalinisan. Sa panlabas lamang na kalooban o panlabas lamang na kabanalan. Ang gusto ng Diyos ay total sanctification. Gusto ng Diyos ay pakabanalin tayo buong puso, buong buhay. At ang Diyos ng kapayapaan, sabi ni Apostol Pablo, will sanctify you. Kaya kung papansinin niyo yung sinabi ni Apostol Pablo, it's a very powerful word. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na linisin niyo ang sarili niyo. Hugasan niyo ang sarili niyo. Paliguan niyo ang sarili niyo. Fix yourself. Clean yourself. Hindi sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sapagkat ang kabanalan ay hindi manggagaling sa tao. The God of peace Himself will sanctify you. Kahit anong gawin mo, mga kapatid, hindi mo kayang linisin ang kaluluwa mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang linisin ang espiritu mo. The God of peace sanctify you. It is Him. Ang Diyos ang lilinis sa atin. Ang Diyos ang magpapabanal sa atin, mga kapatid. Sapagkat ang kabanalan ay nanggagaling sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya hindi mo kayang i-manufacture ang holiness. Hindi mo kayang i-manufacture ang kabanalan, mga kapatid. Hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo para maging malinis ka, mga kapatid, kung hindi ka muna susuko sa Panginoon. Ang kabanalan ay sisimula sa pagsuko, mga kapatid. Sapagkat pag ang kontrol mo ay nasa iyo pa rin, mga kapatid, hindi ka kayang pakabanalin ng Panginoon. Ang kabanalan ay dumadaloy lamang sa taong hindi niya kontrolado ang kanyang sarili, kundi siya'y kontrolado ng Diyos. Doon dadaloy ang kabanalan, sapagkat ang kabanalan ay hindi nanggagaling sa tao, ang kabanalan ay nanggagaling sa Diyos. Kailangan niya muna, mga kapatid, makita na ikaw ay sumusuko upang siya'y magkaroon ng kapangyarihan sa iyo na ikaw ay baguhin niya. Everybody say amen. Amen. You can yield. Pwede ka, mga kapatid, na magtiwala sa Kanya. Sapagkat sa Bible, mga kapatid, the word sanctify, hagiaso in Greek, mga kapatid, means to set apart for sacred use. So kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, at ikaw ay maging kagamit-gamit sa Panginoon, you need to set apart yourself for Him. Hayaan mo ang Diyos ang kumontrol. Hayaan mo ang Diyos ang mag-manage ng buhay, ang mag-manage ng habit, ang mag-manage ng mga pupuntahan mo, ng iisipin mo, ng plano mo. Hayaan mo si Lord ang mag-manage, mga kapatid. Ang hirap naman ng pastor. Yes. You need to submit to the Lord all the way, mga kapatid. Kailangan mong isuko sa Diyos ang lahat. Maging sa mga iniisip mo, Lord, tama ba itong iniisip ko? Panginoon, tama ba itong sinasabi ko? Panginoon, tama itong plano ko? Panginoon, gusto kong malaman, Panginoon. That's why you always submit to the Lord. So that God can empower you, that God can be powerful in your life. Kapag ang kontrol ay hindi natin binibigay sa Diyos, hindi tayo magkakaroon, mga kapatid, ng totoong kabanalan. Ang kontrol ay galing sa Diyos. Hindi galing sa ating mga salita, hindi galing sa ating magagawa, hindi galing sa ating resources, hindi galing sa ating kakayanan. Ito'y galing sa Panginoon. That's why you are not just saved by God from sin, but you are set apart for purpose. Kaya ang pagpasok sa gawain ng Panginoon, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging born again is not just because of the status. Mayroon akong simbahan. Kristiyano ako. Pentecostal ako. Hindi lang estado, mga kapatid, sa buhay ang pagiging Kristiyano. Ito'y isang purpose. Mayroong gaganapin na purpose. May gagawin ng Diyos sa buhay natin. Well, whether you believe it or not, mga kapatid, mayroong planong maganda ang Diyos sa buhay mo. Wala akong nakitang taong totoo naglingkod sa Panginoon na pinabayaan ng Panginoon, mga kapatid. Palagi kong sinasabi sa mga kabataan, Look what God has done to some of you, mga kapatid na naniwala sa Panginoon. Ang iba hindi. Tinan mo yung naniwala. Ang ganda ng buhay nila, mga kapatid. Hindi ko sinasabi pa naglingkod ka, yayaman ka, mga kapatid. Sinasabi ko, pag naglingkod ka, ang buhay mo may kapayapaan, ang buhay mo may direksyon, ang buhay mo, mga kapatid, ay kontrolado ng Panginoon. Because God Himself, the God of peace, He's the God of peace, ang Diyos ng kapayapaan.
will sanctify you. Kung siya'y Diyos na kapayapaan, kaya ang buhay mo puro kapayapaan. Kaya tao walang kapayapaan, I don't know whether is it God controlling him, or is it he's just following him his personal preference, mga kapatid. Personal decision. Hindi po ganoon, mga kapatid. It is the peace of God that produce purity. The God of peace sanctify you wholly. So His peace will sanctify you. His peace is the source of purity. Amen. Kita mo, ang tao, mga kapatid, walang kabanalan, walang direksyon ng buhay, ang kaisipan ay magulo. Pero pag ang tao payapa, ang bilis niyang sumunod sa kabanalan. Bakit? Kasi yung Diyos ng kapayapaan ang nagsasanctify, ang nagbabanal sa atin. Kaya pansin mo, hindi issue sa iyo ang damit. Hindi issue sa iyo ang buhok. Hindi issue sa iyo, mga kapatid, ang pagsusuot ng tama. Kahit nahihirapan yung iba, pero ikaw hindi ka nahihirapan. Bakit? Payapa ka. Sige, subukan nyo, mga kapatid, sumuway. Magpunta kayo sa mall, lumabas kayo sa publiko, nasuot nyo, mga kapatid, yung mga mahahalay na kasuotan. Tingnan mo, uusigin ka ng iyong konsensya. Kayo mismo, nararamdaman nyo, mali ito eh. Pero dahil uso, sinusunod mo. Pero sa kaloob-looban mo, walang kapayapaan. Sa kaloob-looban mo may sumisigaw. Sa kaloob-looban mo parang may kumukonsensya sa iyo. At sinasabi sa iyo, mali ang ginagawa mo. Kaya tinan nyo, kapag ang tao payapa, walang ganun. Kahit anong sabihin nila, ay losyang. Ano ngayon kung losyang? Kayo mga Pentecostal, wala kayo sa uso. Ano ngayon kung wala kami sa uso? Ang Diyos namin hindi nagbabago. Ang Diyos namin hindi sunod sa uso. Ang Diyos namin, He is the same yesterday, today, and forever. Walang uso sa Diyos. Amen. That's why, kapag ang Diyos, ang kapayapaan ay sumasa iyo, tinpansin, ang bilis maging banal, mga kabanalan ay nandyan. Everybody say amen. Amen. That's why the closer you walk with Him, the more He exposes what must change. Kaya habang lumalapit ka sa Panginoon, lalo mo nakikita at nasasalamin ng sarili mo. Subukan mo, mga kapatid, tumingin sa salamin na malayo ang iyong distansya sa salamin. Na hindi mo nga maaninag ang sarili mo eh, kung may dumi sa mukha mo eh. Pero subukan mo habang lumalapit ka sa salamin, mga kapatid, unti-unti mo nakikita, ay, may uling pala ako sa mukha, ay, hindi pala ako nakapagsuklay, ay, meron pala akong dumi. You can slowly see what must change in you. It's Jesus Christ, the Word of God is our mirror, mga kapatid. Salamin ang ating buhay. Habang lumalapit ka sa Kanya, lalo mo nakikita. Yan mga taong lalo malapit sa Panginoon, hindi mapanghusga yan. Kapag ang mga taong sinasabing Kristiyano sila pero mapanghusga, hindi yan nananalamin. Hindi nagbabasa ng Biblia, hindi totoong lumalapit sa Panginoon. Kasi habang palapit ka ng palapit sa Panginoon, nakikita mo na ikaw ay hindi pwedeng manghusga ng iba dahil nakikita mo ang sarili mo doon sa salamin na ikaw din ay marumi. Pinatawad ka lang, pinagpala ka lang, binago ka lang. Kaya huwag tayo mapanghusga, mga kapatid. Ba't ganyan siya? Palagi na lang siyang ganyan. Ikaw din naman ha. Kaya pag ang tao huwag mapagpunan na, hindi na nanalamin yan. Totoo yan, pero ang tao, mga kapatid, alam niyo yung pinakamahirap, mga kapatid, sa salamin. Ito pala maganda sa salamin. Pag humarap ka at sinabihan mo ang sarili mo, hoy, pangit, hindi ka nasasaktan, di ba? Pero pag ibang tao sabihan ka, hoy, pangit, ang sakit, di ba? Hello, nakuha niyo yung ibig sabihin? Kaya pag humarap ka sa salamin, sinabi mo, hoy, pangit, ang sama ng ugali mo, magbago ka. Di ba hindi gaanong masakit? Pero pag ibang tao nagsabi, hoy, pangit ang ugali mo, magbago ka nga. Ang sakit-sakit nun. Kaya alam niyo, mga kapatid, mas maganda na salita ng Diyos, nire-rebuke tayo. Wala naman nakakaalam nito kung tinatamaan kayo eh. Pasasabihin mo sa katabi mo, ako yung sinasabi ni Pastor. Di ba wala? Salamin yan eh. Ang salamin hindi gaanong, kasi ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. And the God of peace sanctify you holy. Ang Diyos, ang salita ng Diyos na banal, kinukorek tayo niyan. Kaya alam niyo, magpakorek tayo, mga kapatid. Huwag nating hintayin na sabihin tayo, ikaw, bruha ka. Ay, hayaan mo sabihin mo yung sarili mo sa salamin, bruha ka di ba? Bruha ka. Hindi ganun masakit yun. Alam niyo, mga kapatid, minsan nakakatawa yun, pero ang totoo, kapag ibang tao nagpumupuna sa atin, masakit. Pero pag pinuna tayo ng salita ng Diyos, ang ganda, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi walang ibang nakakaalam.
ikaw at ang Diyos lang. Ibubulong sa'yo ng Diyos, bruha ka. Aray, Lord, sige, baguhin ko na sarili ko. Maldita. Di ba? So, medyo nakaka-recover tayo. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi para i-expose yung ating pagkakamali. Gusto ng Diyos i-expose yung ating pong puso sa Kanya at palilinisin niya, mga kapatid. Kayurin niya yung ating mga dumi. Gusto ng Diyos na mag-expose tayo sa Kanya at maging banal sa Kanyang harapan. Everybody say amen. Amen. Kaya sabi ni Paul, sanctify you wholly, not in portions, not partially, kundi kabuuan, entire, mga kapatid, true and true. Because some believers, they give God their Sunday, but not their secrets. Ako, mga kapatid, sino ba naman dito, siyempre, ang gustong palaging sabihin yung secret? Secret things belongs to the Lord, di ba? Secret things. May mga sekreto. Lahat may sekreto, tama ba? Taas kamay na may sekreto, taas kamay. Oy, nahiya pa sila. Anong sekreto mo? Bakit ang pogi mo? Sekreto malupit yan. Ano mo sasabihin? Pupogi din sila. Diba? May sekreto tayo, mga kapatid. Pero when we go to church, let's surrender to the Lord. Everything. Hindi mo naman kailangan sabihin sa katabi mo, ito secret ko, ito sasabihin ko kay Lord. Hindi. Ikaw at ang Diyos lang, mga kapatid. Some of them, they go to worship, but not their will. Their worship, they give their worship to God, but not their will. Minsan, di ba, sabi ko nga kayo sa simbahan, bago ako umalis ng mga kapatid, may mga ibang Kristiyano na ang pagsamba ay puro labi lamang, mga kapatid. Sinabi ko sa inyo sa introduction kanina, mga kapatid, na may mga taong pumupunta doon sa tubig, gusto lamang basain ang paa. Pero kapag binabasa mo, ang tubig ay humahampas lang sa iyong paa, you can still move, may control ka pa rin. Pero pag unti-unting lumalapit ka doon sa tubig palalim, pagdating sa tuhod, oy, medyo iba na yan. Pero kontrolado mo pa rin, di ba? Safe ka pa rin. Pero pag umabot sa bewang, ito na, nababawasan na yung safety mo. Nababawasan na yung movement mo hanggang sa pag umabot sa dibdib na o leeg, medyo nahihirapan ka ng gumalaw. Lalo na kung lumampas sa ulo mo ang tubig, hindi ka na safe. What you can do is to swim. What you can only do is what? To trust God. Worship sometimes is like that. If you want a deeper relationship with God, huwag kang makontento dun sa dalampasigan pag ganun-ganun ng tubig. Pataas-taas ng kamay. Pakanta-kanta gamit ang lyrics dito. Pataas-taas, papikit-pikit ka pa. Huwag kang manatili doon, mga kapatid, sa surface level. Go deeper. Kapag nararamdaman, papansinin yung worship mo. Kapag ang worship mo ay medyo lumalalim, hanggang tuhod na, yan na. Papansin yung mga kapatid, tuhod natin palagi nakatiklop. Yan yung level na kung saan you can improve your prayer. Yung prayer mo dati, 3 times a day lang, agahan, tanghalian at hapunan, mga kapatid. Ngayon, medyo mag-i-improve yan. Pag ang worship mo palalim ng palalim sa Panginoon. Natututo ka magbigay ng oras sa Diyos. Natututo ka mag-devotion. Natututo ka magbasa ng Biblia. Natututo ka pag medyo sa bewang na, ayun na, mga kapatid. At lalo kung nasa dibdib na, wala ka ng control. Medyo nahihirapan ka na hanggang sa pag malalim na ang pagsamba mo sa Panginoon, nag-i-enjoy ka na sa presensya ng Panginoon. That's why when we are in altar calling, don't just stay doon sa shore. Huwag ka manatili doon sa dalampasigan. Lumangoy ka sa presensya ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, ang biyaya nagmumula sa Diyos kapag nakita ng Diyos na wala na tayo sa ating mga sariling kontrol. Pero pag kontrolado mo pa sarili mo, naigagalaw mo pa ang sarili mo, nakakaroon ka pa ng sariling desisyon, hindi makakilos ang Panginoon. Pero pag lumalangoy ka na, di ba hindi na nakalapat ang paa mo doon sa lupa? Di ba? Sino na may kontrol sa'yo? Yung tubig. Pinapanatili mo na lang ang sarili mong nakalutang ka sa tubig. Pero ang may control sa iyo, ang tubig, hindi na ang sarili mo, mga kapatid, kundi ang tubig na kung alunin ka, kung ilagay ka ng alon sa malayo, o ano man, saan ka man dalhin ng alon, saan ka man dalhin ng tubig, wala ka ng control. Ay, nag-i-enjoy ka na lang, mga kapatid, sa paglangoy. Ganun ang paglalim ng ating pagsamba. Ang paglalim ng ating pagpupuri ay parang paglangoy yan sa presensya ng Panginoon. Amen. That's why don't just go to church and give God your service but not your surrender.
Palagi natin tandaan mga kapatid, ang simbahan ay hindi lamang lugar mga kapatid ng pagsamba at pagpupuri. Ang simbahan ay lugar ng pagsuko. Totoo yan mga kapatid. Well, we can surrender while we are at work. Habang nasa trabaho ka, pwede kang sumuko sa Panginoon. Habang naglalaba ka, pwede kang sumuko sa Panginoon. Habang nagtatrabaho, nag-aaral ka. But the main place wherein God instituted is the church. The church, wag nyo lang i-display yung faith nyo pag pupunta kayo sa simbahan. Hindi lang pan-display yan ng faith ito. O, tinan nyo ako, mananampalataya ako pag linggo. Nakakurbata pa ako, nakabarong ako, nagpariban pa nga ako eh. No, ngayon kung nagpariban ka, di ba? Tinan mo, ang ganda. Ang kintab ng sapatos ko, pastor. Ang aga ko sa simbahan. The church is not just a display of faith. The church is a place of surrender. Kahit gaano kaganda yung damit mo, kung hindi ka marunong sumuko sa Panginoon, walang kwenta ang damit mo. Walang kwenta ang riband mo. Walang kwenta yung bago mong sapatos. Walang kwenta yung paaga mo sa simbahan. Ang may kwenta ay yung tao marunong sumuko sa Panginoon. Everybody say amen. That's why God does not sanctify us by sections. He sanctifies us wholly. Hindi pwedeng sabihin, Lord, take my spirit, but leave my habits. Oh, pwede pala yun. Lord, I love you, pero mahal ko rin siya. Hallelujah. Dami na ubos yung bulaklak kahapon, no, mga kapatid. Dami. Dumaan kami ni Sister Pers doon sa may hininto ko talaga siya doon. Siyempre, asawa ko yun. Hininto ko talaga sa bilihan ng bulaklak, kayong katabi, bilihan ng mga itlog. Brother Billy, sabi ko, anong pipiliin mo, bulaklak o itlog? Siyempre, itlog. Sabi sa inyo, practical na yun eh. Yung mga kabataan, pabulak-bulaklak, paulalantayan. Pero ang itlog, mga kapatid, kakain yung anak namin, kakain nanay ko, busog kami. Kahit anong klaseng luto ng itlog, delaga, pinrito, salay side up, scramble, busog kami. Hindi ko sinasabing huwag kayo magbigay ng bulaklak sa asawa ninyo. Ang sinasabi ko lang, yung katotohanan, mga kapatid. Practical ba? Okay, may express tayo ng love. Mga kapatid, sabi ko nga sa post ko, love is not a feeling. I don't know whether you will agree or not. Bahala kayo kung sumang-ayon ko hindi. But for me, love is not a feeling. Love is a decision. Because when Jesus see every one of us, hindi naman tayo lovable Hindi mo tayo lalabog. Mahal kita kasi mahal mo rin ako. Hindi totoong pag-ibig yan. Mahal kita kasi binibigyan mo ako. Hindi totoong pag-ibig yan. Pero si Lord, nung tinignan tayo, bakit inibig ba natin ang Diyos? Sabi ng Biblia, tayo unang umibig Siya na unang umibig Diba? Kahit hindi ka lovable, minahal ka ng Diyos. Ay, ibig sabihin, nagdesisyon ang Diyos na mahalin ka. Ang pag-ibig, sa 1 Corinthians chapter 13, mga kapatid, coming from the Greek word agape. Sacrificial kind of love, intentional kind of love, unconditional kind of love. Kahit wala kang ginagawa mabuti sa kanya, mamahalin ka pa rin niya. Kasi nagdesisyon siya, very intention siya, intentional kanyang ibigin. Kaya alam niyo mga kapatid, yung klase ng pag-ibig na gusto natin ibigay sa Panginoon is intentional dapat. Everybody say amen. Amen. Kaya sa mga akala nila, ang pag-ibig ay, kinindatan niya ako, mahal ko na siya. Noong unang panahon, ewan ko kung panahon nito ni Brother Billy, pero mas matanda yata ako sa'yo. Nung ako ay high school pa, ang klase ng panliligaw noon ay hindi yung mga text. Kindatan lang yon. Nagpa-practice ako sa bahay nung binata pa, nagpa-practice yung kindat. Totoo yun, totoo ba yun sa mga elders natin? Di ba ganun yun? Wala namang Tsaka love letter pa nung unang, walang beeper, wala pang beeper noon in time ko. Di ba? Love letter. Tapos kindat lang. Kasi kikindat din yung babae. Ayos na, buto-buto. Okay. Ganun lang yun. Tapos susulat na, Dear Charo. Susulat na yun. Tapos, palitan na ng love letter yun. Kaya makata ang mga unang mga panahon. Ngayon, hindi na mga kapatid.
Do you love me? I love you too. Ah! Yes, I do. Ah! Ganun kabilis, mga kapatid. Kaya nauso yung isang linggong pag-ibig, mga kapatid. Iba nga nagkaka-girlfriend, boyfriend, hindi nagkikita eh kung totoo yung mga itsura eh. Kasi mga profile nila, mga artista. Mga kapatid. Pag nagkita, ay, ikaw ba yun? Ang layo. O, diba? Kaya mga kapatid, ang totoong pag-ibig, hindi lang emosyon yan. It's not a feeling. It's a decision. If you decide to love one person, though the person is unlovable, you are in the agape kind of love. Kahit hindi niya kaya magbigay ng pag-ibig sa'yo, pero iniibig mo siya. Yan ang klase ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Yan ang totoong pag-ibig. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, hindi tayo dapat nagpipray lamang na, Lord, renew my soul, but don't touch my pride. Lord, use my gifts, but don't compromise or don't confront my attitude. Hindi po pwede yun, mga kapatid. If you decide to play the piano, if you decide to be a singer, if you decide to be a teacher, mga kapatid, may isang bagay na common sa lahat pag ginagamit ng Panginoon. Surrender. It's common. Hindi po pwede na I'll play the music and then I have my own personal agenda. Meron ako ibang agenda. Naku, mga kapatid, nagseloso ang Diyos. Pag ganyan tayo, mga kapatid, ang Diyos hindi matutuwa. Paano ka pakakabanalin ng Panginoon, may isang bahagi sa iyo na ayaw mong isuko sa Kanya? Sabi ko sa inyo, ang kasalanan, isang patak lang, mga kapatid, ng tinta doon sa malinis sa tubig. Yung tinta, hindi naman mananatili sa isang corner. Kakalat yun. Ganon din, mga kapatid, ang kompromiso. Kahit ang kompromiso mo sa oras lang, kompromiso mo yung hindi ka lang nagpipray sa umaga, kahit anong kompromisong maliit, kumakalat yan, dumadami yan. Hanggang sa isang araw, kontaminado na buong kaluluwa mo. Kaya kung maglilingkod ka sa Panginoon, tapos ikaw ay kontaminado, tandaan mo, yung contamination hindi lang mananatili sa'yo. Yung contamination, mga kapatid, kakalat sa buong simbahan. Isipin mo na lang, mga kapatid, maraming tao ang magsasuffer. That's why God wants to sanctify our spirit, our soul, and our body. Our spirit, because this is our connection with God. Gusto ng Diyos na ang spirito natin ay sanctified because this is our direct communication. Direct line with God, communication with God. Tanong, ikaw ba'y sensitive sa espiritu ng Panginoon? Baka pag kumikilos ang espiritu ng Panginoon, ikaw, pasipol-sipol ka pa. Yung iba napupuspos na, pero ikaw, relax lang. Anong tawag yan? Nakahalukip-kip. Para bang napaka-bossy natin, mga kapatid, sa Panginoon. Remember, we are nothing. We are just a bunch of sinners, mga kapatid. But because of God's grace and God's love, bumababa yung presence niya. Sige nga, mga kapatid, ikaw, hindi mo kano-ano, napakasama ng ugali, pupuntahan mo, bibisitahin mo. Ba't ka bang magsayang ka ng oras, sayang ka ng pamasaya, sayang ka ng gasolina, sayang ka ng kakatok ka sa bahay. Hoy, bruha, nandito ako para bisitahin ka. Di ba? Hindi mo ginagawa ba yan, Nay? Hindi ba ginagawa? Sa mga importante. Oh, tinan mo, pag birthday, mga kapatid, pag birthday ng kaaway mo, pinupuntahan mo? Sino sa inyo dito pumupunta sa birthday ng kaaway nyo? Hoy, kaaway, maldita, nandito ako. Babatiin kita, bruha. Walang ganon, mga kapatid. Sino pinupuntahan natin? Yung mga kaibigan natin. Yung close natin. Yung mababait. Yun ang gusto natin puntahan. Everybody say amen. Amen. Be sensitive, mga kapatid. Do you still respond when God convicts? Kapag ikaw ba tinatamaan ng salita ng Panginoon, mga kapatid, nagre-respond ka pa ba? Do you respond? O ay, para kay ano yan. Alam mo si pastor, may alam yan tungkol ganito. Kasi binanggit niya, tukoy na tukoy eh. Hindi ko nga alam ang apelido ninyo eh. Malay ko sa inyo. Kung anong pinagdadaanan nyo sa buhay. Pagbibintangan pa si pastor, mga kapatid, si pastor talaga chismoso. Hindi ko nga kayo once a month na nga na tayo magkita eh. Hindi ko kayo kilala. Ang pastor nyo, may gitna nakakilala sa inyo, Pastor James, mga kapatid. Pero kapag tinatamaan tayo ng salita ng Panginoon, huwag tayong umiiwas. Let the Spirit of God correct us, mga kapatid. Huwag tayong maging manhid. May mga taong, mga Kristiyanong manhid ang puso. May kalyo ang puso. Ay, may kalyo, mga kapatid. Pitik-pitikin mo yung kamay mong puro kalyo, hindi nakakaramdam.
Tusok-tusukin mga kapatid ng karayom, hindi nakakaramdam. Kasi may kalyo. Ang puso natin minsan nagkakakalyo mga kapatid. Yung iba lumulod, ikaw hindi. Yung iba nagpe-praise, ikaw hindi. Diba? Parang meron kang, parang may utang si Lord sa iyo, mga kapatid. Na para bang bayad ka na sa mga, kahit pag hindi ka sumamba. Mga kapatid, hallelujah. Walang tao, mga kapatid, hallelujah, na pwedeng magmataas sa kapangyarihan ng... When we are in the church, we are to submit to the power of God. Amen? Kanina may narinig ako nag-speak in tongues. Can you do it often, mga kapatid? Pwede mo bang palaging gawin yan, mga kapatid? Pwede mo bang always, mga kapatid, you will speak in tongues? Pero wag ka naman mag-speak in tongues, mga kapatid, kung saan-saan na lang, mga kapatid. Baka naman sabihin mong, ikaw ay, mangkukulam. Haba pa ng buhok mo, bilang sa jeep. Baka tadyak kang kapalabas ng mga kapatid. Ilagay nyo rin naman sa tama. Lagay yun sa tama. Nakakatakot din kaya yun, mga kapatid. Biglang may nang, sino to? Baka sa gulat ng pasahero, itulak ka palabas, mga kapatid. Sa pagbaba, gumagano'n pa rin. May sapi nga. Ilagay niyo sa lugar, mga kapatid. But, please, speak in tongues. It's commanded, mga kapatid. Don't ignore correction. Huwag niyong i-ignore. Pag nasaktan ka, it's between you and God. Doon mo sabihin sa Panginoon, mga kapatid. Amen po ba? May mga iba, ang galing ng preaching. Tumayo balahibo ko. Balahibo mo lang ang tumayo. Yung puso mo hindi nabasag. Hanggang balahibo lang yung preaching, hindi umabot sa puso. Parang kapugian daw yun eh. Sabi daw, nasa dugo namin yan. O hindi umabot sa mukha mo, hanggang dugo lang. Ang kapugian mo, hanggang dugo lang, hindi umabot sa mukha. Kaya hinahanap namin yung mukha eh. Doon kami tumitingin sa dugo. Handong ka lang, hanggang dugo ka lang pala, mga kapatid. Kaya mga kapatid, wag lang yung goosebump, yung worship. Ang grabe, ayan ang presence ng Panginoon. It's good to feel the presence of God. Magkaroon ka ng goosebump, mga kapatid. Pero it should be, ang dulo dapat yan is a broken heart. Dapat wasakin ng worship na yan o yung naramdaman mong presensya, basagin yung puso natin, mga kapatid. Oh, I feel the presence of the Lord. Can we clap our hands to Him? We praise you, Jesus. We worship you, Lord. That's why God wants us to sanctify our spirit and our soul, because our soul is the seat of our mind and our will and our emotion. Diba? Ang soul, mga kapatid, yun nakakaramdam, yun yung nag-iisip, yun yung may emosyon, ang kaluluwa natin. Dito nagsisimula yung labanan, dito nagsisimula yung away, mga kapatid. Hindi doon sa espiritu, dito sa kaluluwa. Kasi ang kaluluwa ang nakakaramdam, ang kaluluwa ang nag-iisip, ang kaluluwa ang may emosyon. Amen? Kaya yung ang parurusahan sa impyerno, mga kapatid, hindi naman yung espiritu Hindi rin yung katawan. Hindi aabot yun doon. Ang parurusahan sa impyerno, mga kapatid, kaluluwa. Sabi sa Biblia, may mga uod na hindi namamatay. Handun ang pagdurusa. Ibig sabihin yung kaluluwa nagdurusa, may pakiramdam. Yes! Ang kaluluwa may pakiramdam, di ba? Yes daw, amen daw, mga kapatid. May preacher na tayo dito sa harapan. So, nandun, sisimula yung laban, mga kapatid. Because some are spiritually active but emotionally wounded. Uy, mga kapatid. Spiritually active pero emotionally wounded. May mga taong ganyan, mapagkunwari, mga kapatid. Okay ka lang? Okay lang ako. Pero totoo nung wasak na. Pero pag tinanong mo, sister, okay ka lang? Okay lang. Ano yun? Nag-leak na. Nag-leak na yun. Hindi niya na kaya i-hold yung emotion niya. Brad, okay ka lang? Oh. Oh. Hindi ganun yun. Parang iyak na yun. Oh. Because some are gifted but mentally undisciplined. Naku, mga kapatid. Ang hirap turuan ng marunong. Diba? Mga teachers natin sa likuran. Ikaw. Ang hirap turuan ng marunong, di ba? Parang si Google, alam ko na yan. Alam ko na yan. Eh, ba't nag-aaral ka pa? Kung ako teacher doon, binatukan ko yun. Wait na sa inyo. Alam mo na pala eh. Because Romans chapter 12 verse 2 says that we should be transformed by the renewing of our mind, our soul, our mind,
our emotion, our feelings, our will must be transformed. Everybody say amen. Because sanctification includes our reactions, our hidden conversations, our thoughts patterns, mga kapatid. Nandun sisimula yun, mga hindi naririnig ng iba, hindi nakikita ng iba, pero nakikita ng Diyos. At ikaw lang ang nakakaalam doon. Ang gustong pakabanalin ng Diyos, hindi lang yung lumalabas sa bibig natin, kundi yung nasa puso natin. Hello? Mga kapatid, mag-ingat po kayo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Mga kabataan, mga Kristiyano, mga kalalakihan. Ang pornography ay nandyan sa ating mga cellphones. No? This is just a warning, mga kapatid, and a reminder maybe. Not a warning, but a reminder, mga kapatid. Ang kabanalan ay madaling mawala. In just by observing your social media, kahit hindi mo gusto makita, minsan makikita mo na lang. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. Gusto ng Diyos na i-preserve ang ating soul as holy. God wants to sanctify us holy, mga kapatid. Yung mga iniisip natin, gusto ng Diyos banal yan, mga kapatid. God is not just fixing what the people can see, but God is transforming us. God is transforming us because God wants to see the real us according to His will. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na hindi lang tayo, mga kapatid, maging maganda sa mata ng iba, sa mata ng tao, maging maayos, maging malinis sa mata ng tao, kundi gusto na ang Diyos, maging malinis tayo sa Kanyang mata. Everybody say amen. Amen. That's why our soul must be transformed. Kaya ang pagpunta sa simbahan, mga kapatid, is a part of transformation. Pagbabago. Kaya pupunta ka sa simbahan, papasok ka sa pintuang yan, hindi ka handa magbago. Naku, mga kapatid, sorry pero medyo brutal. Huwag ka na magsimba. Kasi ang simbahan, hindi ito lugar ng perfecto. A church is not a place of perfect people. A church is a bunch of people wherein hindi nila kayang i-manage yung buhay nila. Kaya nagsisimba kasi pinamamanage nila sa Panginoon ang buhay nila. Kaya kung naghahanap ka ng matuwid dito, matitisod ka. Walang matuwid. Tanungin mo tabi, matuwid ka ba? Tanungin mo katabi, matuwid ka ba? Hindi nga, tabingi nga ako maglakad eh. Ikaw talaga, kita mo ng tabingi eh. Lahat tayo tabingi, mga kapatid. Salamat sa Diyos, tinutuwid tayo. Salamat sa Diyos, tinutuwid tayo, mga kapatid. Nandito tayo sa simbahan para magpatuwid sa Panginoon, mga kapatid. Maging ang mga ngaral, maging ang tagapagturo, hindi matuwid, mga kapatid. Pero alam mo, maganda sa atin, mga kapatid, we are a bunch of people na hindi matutuwid, pero alam nyo, isa lang matuwid ang Panginoon. Kaya nga po, ang Kanyang salita, ang ipinangangaral. Hindi yung textbook, hindi yung sinulat ko, hindi sinulat ng kung sino-sino dito. Ang salita ng Diyos ang ating basihan dahil ito lang ang perpekto, mga kapatid. Tinutulungan tayo ng Diyos na maging matuwid. Everybody say amen. Can you clap your hands to the Lord again? Hallelujah. Our body. God wants to sanctify our bodies. Because this is our visible life. Ito ang nakikita ng tao. Ito ang very visible sa iba, mga kapatid. And our body expresses our inward reality. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 that we are the temple of the Holy Ghost. That's why sanctification affects the things that we watch. Sanctification affects what we say and what we go, where we go and what we do. And how we carry ourselves. Ang kabanalan nakikita hindi lamang, mga kapatid, sa ating pong pinupuntahan, maging sa ating pong mga sinasabi. Nakikita kung tayo ay banal. Kaya pag ikaw kausap ka, mga kapatid ng tao, mahilig ka mag-green jokes, ay iwas-iwasan niyo po yun. Yung puro kaberdihan ang nasa utak. Sorry. May mga tao kasi pag kinakausap mo, ang berde-berde ng isipan. Kristiyano yan. Minsan natitisod ako, mga kapatid, hindi ko na sinasabi. Ayoko lang kasi siyang i-rebuke kasi nga sabi ko nga, ang rebuke ng tao masakit, pero ang rebuke ng salamin, hindi. Ang salita ng Diyos, salamin yan eh. Pag ang salita ng Diyos, sinabing, o ikaw,
green-minded ka, sinabi ng salita ng Diyos, medyo, wala naman nakarinig nun, di ba? Ikaw lang eh. Medyo okay lang, kaya mo, carry mo. Pero pag ibang tao, oh, ikaw, malaswa. Oh, di ba? Pag sinabi, ang sakit nun. Kakasuhan mo kaagad, di ba? Kakasuhan mo kaagad. Pero alam niyo mga kapatid, ang kabanalan is not legalism. Holiness is not legalism. Holiness is love responding to grace. It is love responding to God's grace. That's holiness. Sabihin nga natin mga kapatid, Panginoon, pakabanalin mo ako. Buong puso. Buong buhay. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ayoko nang palalimin doon sa part na yun kasi I don't really know you. Pero some of you mga kapatid, alam niyo yung sinasabi ko mga kapatid. Let's watch what we see, what we say, where we go, diba? What we plan, what we think. Ingat po tayo mga kapatid. Kasi gusto ng Diyos pakabanalin tayo. Kasi pinipreserve tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Gusto ng Diyos sa pagbalik niya, nakapreserve tayo mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Pakinggan niyo ako mga kapatid, bago ako magtapos. The reason many believers struggle is not because God is absent. Kapag ikaw hindi sinasagot ng Diyos ang prayer mo, hindi ibig sabihin walang Diyos. Hindi ibig sabihin ng Diyos ay bingi. Pag ang tagal mo nang hinihintay yung sagot sa prayer mo at hindi mo tinatanggap, it's not because God is absent and God is not interested with you. It is just because your surrender is partial. Nakikinig po ba kayo? Your surrender is partial. Wala pong problema sa Diyos. Uulit-ulitin ko po. Wala pong problema sa Diyos. Kaya mga kapatid, minsan, nag-i-struggle tayo, hindi Diyos ang problema. Tayo. Because our surrender is partial. Ang ating pagsuko ay bahagi lamang. Hindi natin kayang isuko sa Diyos ang lahat. Gusto natin ng blessing, pero ayaw naman natin maging broken. Alam niyo ba mga kapatid na yung alabaster box bago humalimuyak, may na-broken muna? Eh, tuwal-tuwa yung buong tao doon. Uy, ang bango naman! Chanel! Ano pa? Victoria Secret. Bango niya na! Pero bago bumango yung lugar, mga kapatid, may isang babae doon na binasag niya yung napaka-presyo sa buhay niya. But everybody enjoy the smell, the fragrance, but there must be a broken first. Kaya kung hindi ka nabobroken, kung gusto mo maging mahalimuyak ang iyong, alam niyo, pagsamba sa Panginoon, yung pagpunta sa simbahan. Gusto mong, di ba sabi ng Biblia, ang ating pagsamba ay isang, samyo sa Panginoon? Bakit naging samyo siya? Balikan niyo yung alabaster box. Yung babae, mga kapatid. Hindi hahalimuyak kung walang nabasag. Kaya kung lalapit ka sa Diyos, Lord, I want to offer you a very sumptuous smell ng buhay ko. Huwag ka maligo, nangangamoy ka talaga. Pero kung gusto mong humalimuyak sa Diyos, ang pagsamba mo, kailangan may mabasag sa iyo. Kung kinakailangan, bitawan mo yung pride mo. Kung kinakailangan, basagin mo yung masamang ugali. Kung kinakailangan yung pagsuway, mabasag yan. Alam mo yung pagbasag yan, pagsisisi, mga kapatid eh. Yes. Tinan niyo mga kapatid. Sino ang nag-isip ng panghihinayang? Yung babae ba o yung nakakakita? Nakita. Pero totoong sumasamba, hindi nang hihinayang. Sa kanyang pagluhod, sa kanyang pagsamba, sa paghingi ng tawad, hindi nang hihinayang yan. Pero yung mga tao ano ba yan? Masyadong emosyon. Masyadong emosyonal. Sabi ng ibang mga tao sa atin, kayo mga Pentecostal, mga emosyonal kayo, iyak kayo ng iyak. Anong gusto nyo? Sa amin, tawa ng tawa. Makaiyakin daw tayo. Gusto namin humalimuyak yung pagsamba namin eh. Walang masama doon. Kaya alam mong sinabi ng Panginoon, yung taong yun, aalalahanin. Habang pinapangaral ang salita ng Diyos, aalalahanin ng babaeng yun. Gusto namin maalala ng Diyos eh. Kaya ano ngayon? Kayo, pasaw-saw-saw lang kayo dyan. Mahalimuyak ba yung saw-saw, mga kapatid?
Walang record sa Bible na pag sumasaw ka, hahalimuyak ang pagsamba mo sa Diyos. Pero sa Biblia, humalimuyak yung pagsamba ng taong basag ang puso. Lumapit sa Panginoon na natiwala, sumuko. Humalimuyak sa Diyos, mga kapatid, ang amoy ng pagsamba. Kaya mga kapatid, may mga tao gusto ng anointing, mga kapatid. Pero ayaw naman ng mag-adjust. Ayaw magbago. Gusto ng iba makapangyarihan sila. Pero hindi naman banal. Hindi ka pwede maging makapangyarihan kung hindi ka banal. Ang Diyos makapangyarihan kasi siya'y banal. Hindi siya nagkaroon ng kabanalan, kundi siya'y banal. Hindi siya nagkaroon ng pag-ibig, kundi siya'y pag-ibig. Kaya the more umiibig ka, nagiging parang Diyos ka. The more nagiging banal ka, nagiging parang Diyos ka. Hindi ka Diyos, pero nagiging parang. Hindi tayo magiging Diyos, mga kapatid, kailanman tayo magiging Diyos. Everybody say amen. Ang revival, mga kapatid, hindi nagsisimula sa ingay. Magingay tayo. Revival, ang ingay nila. Sa Pentecostal, pag maingay, revival daw eh. I-correct natin yan, mga kapatid. Hindi ko maingay yung cymbals, hindi ko maingay yung piano, nagsigawan, revival na. Ano nangyayari doon sa basketball? Revival din? Mahilig ako dati, balita ko, mga kapatid, mahilig ako manood ng wrestling. At tagang tao, mga kapatid. Noon pa sila Undertaker, sila Hulk Hogan, si Ultimate Warrior, pupunta sa Pilipinas yan. Talagang nanonood ako. Gusto ko yun kasi kala ko totoo. Peke pala, mga kapatid. Peke pala yun. Yung pa-itsa-itsa, pa-bundak-bundak sa Bisaya, peke pala yun, mga kapatid. Anong point ko ganito? Hindi lahat ng maingay ay totoo. May mga peke din. Kaya kung sumigaw ng, Hallelujah! Kahit hindi na pupuspos ng Espiritu Santo yan. Nagre-reflex lang ng kanyang mga vocal cords. Ho, ho, ho! Nagre-reflex lang ng vocal cords yan. Pero totoo, mga kapatid, wala sa puso. Kaya alam niyo, mga kapatid, ang totoong revival, mga kapatid, ay hindi nagsisimula sa ingay. Ang totoong revival ay nagsisimula sa kabanalan. Kapag ang taong banal ay umiyak sa Diyos, kapag ang taong banal nagtaas ng kanyang kamay, pag ang taong banal nagsalita ng iba't ibang wika, kahit walang musika. Bakit ba? Sa upper room, nung dumating ang banal na Espiritu Santo, may song leader ba? May gitarista ba? May pianista ba? May nagba-background music ba? Nung si Jesus Christ, mga kapatid, nung lumuhod sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, at nag-pray, may background music ba? Dun, 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 dun. Lord, if it's your will, let this cup pass from me. Dun, 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 dun. Ang sarap kaya mag-altar calling, di ba? May background music. Kaya minsan kinakawain ko sa upo na doon. Kasi masarap mag-altar call pag yung merong, alam niyo, nung unang panahon sa upper room, walang background music. Alam niyo, ang music meron doon. Ugong ng hangin nandun sa loob ng kwarto. Anong maririnig yung ingay doon? Hallelujah! Yun ang maririnig yung mga ingay doon sa loob ng kwarto ngayon. Walang musika. Ang musika ay galing sa puso. Kaya sabi ko sa inyo, ang totoong kabanalan, ang totoong revival, sa kabanalan ng gagaling. Kaya kapag ang simbahan natin ay nananatiling banal sa harap ng Panginoon, hindi mahirap magtawag ng revival. Hindi mahirap bumaba ang banal na Espiritu Santo sapagkat banal ang ating mga puso. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. That's why today, before I end, let me tell you this. Maaring hindi kayo ganito, pero gusto ko lang banggitin ito. Because some of you are anointed, but not aligned with God. I don't know. Hindi ako propeta. But as I do this, mga kapatid, let me tell you this. I just want to randomly say this. Some of you are anointed, but not aligned with God. And some of you are gifted, but not guarded by the Spirit of God. Some of you are called by God, but not completely surrendered to God. And God is saying, I'm not just preparing you for a revival. I am preparing you for my coming.
Ang pangako ng Diyos ay dadalhin tayo ng Panginoon doon sa kanyang kalangitan. Hindi pinangako ng Diyos na darating ang Yes, it is in the record, mga kapatid, in the Bible that there will be revival that will happen. But that is not the point. The point is God will get us and bring us to His kingdom. Dadaling tayo sa langit ng Panginoon. Kaya gusto ng Diyos ihanda tayo, hindi para sa revival lamang. Gusto ng Diyos ihanda tayo para sa kanyang kaharian. Everybody say amen. Amen. That's why the Bible says, be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Manatili tayong banal. Makip natin ang kabanalan. Because Jesus Christ is coming to a sanctified church. Darating ang Panginoon sa isang banal na simbahan. Can you please hold your heart? Pwede bang damahin mo ang puso mo? Pwede bang ipikit mo ang mata mo? Pwede bang damahin mo, mga kapatid? God, sanctify me, Lord. You will come not just for my revival. You come, hallelujah, for a sanctified soul. You're not just interested, Lord, with my talent and my abilities, my resources. It's not just, Lord, about my emotion, but you're interested in my holiness. You want a holy soul. Alam niyo, mga kapatid, ang problema ay hindi dahil ayaw natin sa Diyos. Kaya hindi tayo nare-revive. Ang problema ay dahil tayo pa rin ang may control. Bakit hindi natin i-release ang control? Bakit nakukontento tayo sa dalampasigan lang at pasipa-sipa dun sa tubig? Pwede bang lumapit tayo sa Panginoon? Lumalim tayo. Alam niyo si Hannah, for many years, hindi siya magkaanak. Pero ang ginawa niya, nirelease niya ang control sa Panginoon. Alam niyo si Abraham, nirelease niya si Isaac. Si Isaac is a precious one. It's a promise of God. It's the miracle of God. Pero nirelease ni Abraham si Isaac. And Jesus too released His will. Not my will, but thine will be done. Nirelease din ng Diyos ang kanyang kalooban. Because sanctifications, ang kabanalan ay dumarating lamang, mag-uumpisa lamang kapag wala na tayong kontrol sa ating mga sarili, kundi ang Diyos na. Kapag tinatago-tago mo pa rin ang iyong kasalanan at ayaw mong isugo, kapag ikaw pa rin ay nagkukompromiso sa Diyos at hallelujah sa kanyang salita, you will not be sanctified. Because sanctification begins where control ends. Ngayong araw, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay nararamdaman natin sa ating kalagitnaan. Hindi ka kinokondem ng Diyos, hallelujah, kundi iniimbitahan ka. Hindi ka kinokondem ng Diyos na masama ka, hallelujah, o nagtatago ka ng kasalanan. Hindi ka kinokondem ng Diyos, iniimbitahan ka niya, mga kapatid.